Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Eksaktong alas 12 na madaling araw ng linggo sa kahabaan ng North Luzon Expressway. 500 meters bago ang Bulacan Tollgate ay napadaan ng sasakyan ni Maximo sa pinangyarihan ng isang aksidente. Dalawang ambulansya ang nag-iingay sa lugar. May mga nakatambay ring police car na nagbibigay liwanag sa pinangyarihan ng aksidente sa pamamagitan ng headlight. Napalilibutan ng yellow tape ang paligid ng isang kotseng itim habang sinisiyasat ang mga pulis na naroon. May police photographers din na panayang kuha ng litrato sa nawasak na likurang bahagi ng sasakyan dahil natumbahan ng 16-wheeler truck. Napailing si Maximo nang makita ang nagkalat na langis at dugo sa kalsada. Dahil sa ingay na iyon ay nagising ang nakababatang kapatid niyang si Magdalene na natutulog sa passenger seat. Nilingon pa niyon mula sa tinted windshield ang pinanggalingan ng ingay at liwanag. At namangha ang babaeng may mental disorder sa mga kumukuti-kutitap na ilaw sa labas ng kotse. Kuya, what's with the noise? Matulog ka na ulit. Huwag kang tumingin dyan, Magda. Okay. Kagad na bumalik sa pagtulog ang teenager habang yakap ang paboritong stuffed toy na ipis na isa sa mga karakter ng sikat na TV cartoon show. Nagpatuloy naman sa pagmamaneho si Maximo hanggang malampasan ng crime scene. Maya-maya pa ay nakaramdam din siya ng antok kaya binuksan niya ang radyo upang makinig sa paborito niyang DJ. Grabe naman yung reason ng boyfriend mo, girl. Nang dahil lang sa hindi mo pinalaro ng ML, nakipag-break na? Anong klaseng lalaki yan? Malamang dinahilan lang ang ML kasi ang totoo meron na talaga yung ibang ka-ML. Kunwari pang palay-kalay-kagan. Yan ang mga lalaki, mga manloloko. Kaya dapat ibalik na ang bitay para maipabitay na mga taong manloloko. Napangiti si Maximo sa narinig dahil naalala niya ang kasintahang si Andrea. Nagkaroon sila ng pagtatalo nitong nakalipas na araw kaya nagdesisyon muna siyang magbakasyon kasama ang kapatid para magpalamig ng ulo. Habang nagmamaneho at nakikinig sa mga payo ng DJ ay hindi na namalayan ng binata na bumibigat na naman ang kanyang talukap. Nang maramdaman ng antok ay ilaksan niya ang volume ng radyo para magkaroon ng ingay sa loob ng sasakyan. Umepekto naman ang ginawa niya kaya lamang ay hindi yun nagtagal. Ilang minuto lang ay inagaw na ng antok ang diwa ni Maximo. Napapikit siya ng kusa habang ang sasakyan ay umaandar pa rin. Maya-maya ay gumewang pakana ng sasakyan at dumiretso sa baku-bakong daan. Bumalik sa ulirat ang binata pero huli na ang lahat bago pa siya makamaniobra. Hindi! Napapikit na lang si Maximo kasunod ng malakas sa pagtama ng sasakyan niya sa gutter. Kuya, what's with the noise? Teka, anong... Nagbubuluhan na ang binata sa mga nagaganap. Pagkalingon niya kay Magdalene ay nakatingin na yon sa labas ng pinangyarihan ng aksidente. Hindi niya rin maintindihan ang sarili kaya napahilango siya ng mukha nang wala sa oras. Bakit nandito na naman kami? Puno ng kalituhan niyang tanong sa sarili pagkatapos ay muling tinapunan ng tingin ng nakababatang kapatid na nakatanaw pa rin sa labas. I'm sorry sa ingay, Magda. Matulog ka na ulit. Huwag kang tumingin dyan sa labas. Okay. Nang makitang nahihimbing na ang nakababatang kapatid, ay inihinto muna ni Maximo ang sasakyan sa gilid kung saan maaaring pumarada pansamantala. Nababagabag at nawiwirduhan na talaga kasi siya sa mga pangyayari sa kanila. Pakiramdam niya ay para siyang pinaglalaruan ng maligno o ng kung anumang elemento na nasa paligid. Tumingin siya sa mismong pinangyarihan ng aksidente kaya tumambad sa kanyang paningin ang likuran ng itim na sasakyan na nayupi ng sobra. Napatitig siya ng matagal sa bandang yon dahil parang may kakaiba roon. Lumabas siya ng sasakyan para mas makita ng malapitan ang nayuping sasakyan. Umesto siya sa tabi ng police photographer na maya't maya ang pagkuha ng larawan.
Mula roon ay inantabayanan niya ang rescue operation. Pagkalapit ng mga rescuers sa nayuping sasakyan, agad nilang kinuha ang dugo ang katawan ng mga biktima. Hindi na nakita ni Maximo ang mukha ng unang biktima dahil isinakay kagad yun sa langkayan. Hahabulin pa sana niya pero nakaharang na ang mga taong nakikiusyoso roon. Sinundan na lang niya yun ng tingin hanggang sa may pasok na sa ambulansya. Pagkaalis ng naunang ambulansya ay ibinalik niya ang tingin sa itim na kotse dahil may kinukuha pang katawan ng mga rescuer mula sa bahagi ng sasakyang napuruhan. Nahirapan ang mga rescuer na kunin ang huling katawan dahil naipit yun ng husto sa loob. Tanging kamay lang ang nakikitang nakalawit mula sa bintana ng sasakyan. Nakatitiyak si Maximo na patay na ang taong nakapwesto roon dahil sa pagkawasak ng likurang bahagi ng sasakyan. Pagkakuha ng mga rescuer sa katawan ay napatakip-bibig si Maximo. Kitang-kita niya ang kalunos-lunos na itsura ng bangkay. Sinundan niya yun ng tingin hanggang sa mailagay sa itim na cadaver pouch at naipwesto sa langkayan. Habang binubuhat ng mga pulis ang stretcher papunta sa ambulansya, ay nakadama ng kakaibang presensya ang binata. Buminis na parabang nakikipag-unahan ang pagkabog ng kanyang puso. Tila bumagal ang takbo ng oras sa mga sandaling yon. Habang inoobserbahan niya ang mga nagaganap. Ano ba itong nararamdaman niyang takot? Ano ba ito? Nang maipasok na ang bangkay sa ambulansya, may kung anong lamig na dumampi sa buong katawan niya, dahilan para magmadali siyang bumalik sa sasakyan. Pagkupo sa driver's seat, ay mas lalong buminis ang tibok ng kanyang puso. Nanindig ang kanyang balahibo pati ang kanyang buhok ay tila tumayo rin. Hanggang sa makadama siya ng pamamanhid. Ano ba ito? Bakit ako nagkakaganito? Pagkasabi niyang yun, ay bigla na lang siyang nahirapan sa paghinga. Humawak si Maximo ng maipit sa kanyang dibdib at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Nang mawala na ang kaba, ay sa kanya nilingon ang natutulog na si Magdalene. Subalit nanlaki ang mga mata niya nang makitang wala nang nakababatang kapatid sa passenger seat. Magda? Nilibot niya ng tingin ng labas ng sasakyan bago pa sigaw niyang tinawag ang kapatid kasunod ng pagtingin sa mga ambulansyang papalis na sa lugar. Magda! Asan ka? Habang pinagmamasdan ng huling ambulansya, ay saka napagtanto ng binata ang lahat. Nanlalaki ang mga mata niya sa realisasyong hindi niya lubos sa kalain. Hindi! Umalingaw-ngaw ang nakabibingi niyang sigaw sa buong paligid at pagkatapos noon ay tuluyan na nga siyang naghabol sa paghinga. Unti-unting nanlabo ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na yung magdilim at nawala na siya ng malay tao. Mula sa kadiliman ay isang boses na matandang lalaki ang tila nagbalik ng diwa ni Maximo. Matapos ang aksidente, 2 buwan ang lumipas bago tuluyang makalabas si Maximo sa ospital. Hindi pa rin makapaniwala ang binata sa mga nangyari. Pakiramdam niya ay nalulunod lamang siya sa sariling bangungot na kahit anong pilit ay hindi niya magawang makaahon. Nakapanlulumo, nakapanlulugmok, nakakawalang gana. 4:00 ng hapon ay tinungo niya ang lugar kung saan nakalibing ang nakababatang kapatid na si Magdalene. Nangangalumata, nangangayayat, nanunuyo at namumutla ang kutis ni Maximo. Baka sa matinding dalamhati sa buong pagkatao ng binata. Mapapisikal at lalong higit ang emosyonal na aspeto. Kahit na hindi pa ganun kabuti ang lagay, ay pinilit niyang masilayan ang huling hantungan ng bunsong kapatid. Hindi kasi siya naka-attend ng lamay dahil kasalukuyan siyang nakaratay sa ospital. Magda! Hindi pa man natatapos ang pagbigkas ng pangalan sa nakababatang kapatid, ay bumuhos na ang mga luha sa mata ng tsinitong binata. Hindi niya yun pinigilan. Wala rin siyang balak na labanan ng mga luha. Dahil alam niyang yun ang pinakamabisang gamot sa mga oras na yun. I'm really sorry, Magdalene. I'm really sorry.
Napalhod si Maximo sa tapat ng lapida at doon nagpatuloy ang paghagulgol habang inaalala ang mga araw na kasama ang bunsong kapatid. Alam niya na hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng atensyon at kalinga kay Magdalene. Lubos niya itong inaruga at pinagsikapang mabigyan ng magandang buhay sa abot ng kanyang makakaya. Sa puso ng binata, kung alam lamang niya na hahantong ang lahat sa hindi maganda, ay mas pinagbuti pa sana niya ang pag-aalaga sa batang babae. Sorry, Magda. Kung hindi kita nailigtas, kung alam ko lang talaga, hindi na sana tumuloy magbakasyon. Sorry. Nagpatuloy ang matinding dalamhati. Kalaunan ay sinuntok-suntok niya ang lupa sa sobrang sakit ng kalooban habang bumubulalas sa pagitan ng mga pagikbi. Magdalene, kapatid ko. Hindi na ako magagalit kahit magkalat ka ng paulit-ulit sa bahay. Kahit ilang beses ka magluto ng sunog na pancake. Kahit abuti ka ng gabi sa kapitbahay. Magda naman, please. Bumalik ka na. At huwag mo naman akong iwanan mag-isa. Parang awa mo na. Dapat sinama mo na lang ako sa ilalim ng lupa, Magda eh. Kapatid ko! Kapatid ko! Ang sakit-sakit! Halos lumapat na ang mukha ni Maximo sa lapida dahil sa kakasigaw at kakahiling sa kapatid na nasa ilalim na ng lupa. Napayakap na lang sa sarili ang binata habang ang ulo ay nakayukod pa rin sa lapida. Hindi pa rin siya tumatahan. Sa sobrang panlulumo ay hindi maawat ng mga mata niya ang pag-agos ng luha. Lord, ako na lang po sana. Bakit ang kapatid ko pa? Bakit ang inosenteng tao pa? Bakit hindi na lang yung mga taong halang ang mga kaluluwa? Forgive me, Magda. Ako na lang sana. Nagpatuloy ang kanyang pagdadalamhati na natapos lang dahil kumanlong mula sa kanyang likuran ang girlfriend na si Andrea. Himas-himas ng magandang dalagang likod ng boyfriend habang naiiyak na rin. Honey, sabi ko na nga ba't dito ka lang namin makikita? Nag-aalala na ako sa iyo ng husto. Tinakasan mo na naman yung doktor. Han naman, hindi ka dapat tumatakas sa doktor dahil pupunta rin naman tayo rito. Dapat tinapos mo yung check-up. Alam mo namang hindi pa rin ganun kabuti ang lagay mo eh. Nagpatuloy lang sa pagkakulpul si Maximo habang binabalingan ng kanyang girlfriend. Nang makita niya sa tabi ng dalaga ang matalik niyang kaibigan na si Gab, ay biglang nantisik ang mga mata niya na kanina ay punong-puno ng lungkot. Mabilis siyang tumayo at hinarap si Gab, saka mabilisang inintayan ng sapa. Nabigla sila sa nangyari kaya kaagad imawat si Andrea sa kanila. Max, what are you doing? Kasalanan mo itong gabi. Kung hindi mo kami pinilit na magbakasyon, hindi ito mangyayari sa kapatid ko. It's all your fault! Hindi pumalag si Gab na napahawak lang sa bahagi ng mukha na nasa pool ng kaibigan. Naintindihan niya kasi si Maximo kaya hindi na siya umalma pa. Katulad din kasi ng sinabi ng matalik niyang kaibigan, siya nga ang nag-udyok na magpunta at sundan si Andrea sa bakasyon. Honey, tama na yan. Umuwi na tayo. You need to rest. And we all need a break because I know we have been feeling restless this past few days. Listen to me, please, Maximo. Tumalima naman kaagad ang chinitong binata, saka nagpunas ng muka. Pagkadaka ay mahinahon niyang hinarap ang matalik na kaibigan. Sorry, Gab. Sobrang sama lang talaga ng loob ko. Hindi ko alam kung saan at paano ito mawawala. I really don't know what to do. Napayak na naman si Maximo
Kaya niyakap siya ni na Andrea at ganoon na rin ang ginawa ni Gab. Nandito lang ako, Han. I will never leave you, I promise. Pati si Gab, hindi ka namin iiwan kahit anong mangyari. Promise namin yan. Habang nag-group hug, ay lihim na naghawak ng mga kamay sina Andrea at Gab. Sinamantala ng mga taksilang kahinaan ni Maximo na walang kamalayan sa mga nangyayari. Mabilis na lumipas ang oras. Pag-uwi ay mabilis na nakatulog si Maximo dala ng matinding pagod. Subalit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ay bigla siyang nagising eksakto 12:00 ng hating gabi. Ibinaling niya ang mukha sa kabilang bahagi ng kama at doon niya nakita ang kasintahan na mahimbing na natutulog. Maraan siyang tumayo at napahawak sa bahagi ng ulo na biglang sumakit. Agad niyang kinuha ang gamot saka mabilisang ininom at pagkatapos ay nagtungo siya sa sala, sa ibaba ng bahay. Saka naupo sa sofa. Binuksan niya ang TV at nagpalipat-lipat ng channel. Tumigil lang siya nang tumapat sa palabas na Oggy and the Cockroaches. Tahimik siyang napangiti nang mapanood yun. Sa tinigal-tagal kasi, ay ngayon lang niya na-appreciate ang nasabing pambatang palabas. Kaya pala gusto to ni Magda. Nakakatawa nga naman yung mga 80s. Nakakaaliw. Panatag na si Maximo sa panonood nang makarinig siya ng mga nagkakahulang aso sa labas ng kanilang bahay. Nag-iingay lang ang mga alaga ng kanilang kapitbahay kapag may mga taong dumaraan. Kaya nagtaka siya dahil wala namang dumadaan sa lugar ng ganoong oras. Naglakad siya sa tapat ng bintana sa kasumilip sa labas. Doon nga nakita niya ang isang Ginoo. Nakatayo yun sa mismong tapat ng kanilang bahay at nakatingin ng matalim kay Maximo. Nakaramdam ng kaunting takot ang binata, subalit mas nanaigang kagustuang makilala ang taong nasa labas ng bahay. Kaya lumabas siya ng gate. Sino ka? Hindi umimik ang estranghero. Sa halip ay nanatili lang yung nakatitig ng matalim sa kanya. Nakasuot yun ng itim na damit at pantalon. Nakasombrero rin ng itim. May katangkaran at may katandaan na dahil sa naglitawang mangilan-ngilang hibla ng puting buhok. Nang matitigan ng matagal ay namukaan niya nga ang matandang lalaki. Kilala pala kasi yun sa kanilang lugar bilang isang manggagamot o albularyo. Mang Amorsolo? Bakit po kayo nakatayo sa tapat ng bahay ko? Hindi pa rin umiimik ang Ginoo, kaya nagpatuloy sa pag-iinteroga ang binatang singkit. Pakiusap po. Umalis na kayo dahil nakakahulan ng mga aso nakakabulahaw. Pero walang talaba mga sinabi ni Maximo. Nanatili lang si Mang Amorsolo habang tila nilalamon siya ng buo sa pamamagitan ng matalim na tingin. Dahil doon ay nagpakasarkastiko na rin ang binata. Mga Amorsolo, kung hindi ka po aalis, tatawag ako ng barangay pulis. Subalit, hindi pa rin natinag ang matandang lalaki. Nanatili lang silang makatapat habang tila nilalamon ng matinding katahimikan ng paligid. Maya-maya ay muling nagtahulan ng mga aso hanggang sa nauwi sa nakakakilabot na alulong. Alulong na animo ay nagtatawag kay kamatayan. Nang marinig yun ni Maximo ay dali-dali siyang tumalikod at naglakad papasok sa loob ng bakuran, subalit napahinto na siya nang maglitanya si Mang Amorsolo. Napupuno na ng kadiliman ng isip at damdamin mo. Ha? Ano po yun? Labasan mo ito habang may oras ka pa. Huwag mong punuin ang galit ang puso mo. Lumayo ka sa hinanakit. Teka, Mga Amorsolo, ano po bang sinasabi nyo? Dahil kung hindi, kakainin niya ang buong pagkatao mo. Siya ang mananaig. Ikukulong ka niya sa pinakamalalim na bahagi ng iyong sarili. Mag-iingat ka, Maximo. Kung hindi pa ho kayo aalis, tatawag na talaga ako ng barangay pulis. Bago pa matapos sa pagsasalita si Maximo, ay naglakad na palayo ang matandang Ginoo. Sundan na lang niya yun ng tingin hanggang tila naglaho na sa dilim. Eksakto rin na dumating si Andrea habang napapakamot ng ulo.
Halata sa itsura ng dalaga na inaantok pa. Han, anong ginagawa mo rito sa labas? It's late night na ha. Han, saan ka naman pupunta? Sorry, Han. Nakahulang kasi yung mga aso ng kapitbahay kaya akala ko may tao dito sa labas. Nagpahangin na lang din ako saglit. Kaya huwag ka na mag-alala. Come on, let's get inside na. Magpahinga ka na para makabawi ka ng lakas mo. Thank you, Han. Simula ng pagkikita nilang yun ni Mang Amorsolo, ay nagsimula na rin ang mga nakakatuwang pangyayari sa buhay ni Maximo. Na-involve siya sa mga hindi kanais-nais na gawain sa pagnanais na maibalik ang minamahal niyang kapatid. May mga ilang sekta at samahan siyang sinalihan hanggang sa maabutan na lang niya ang sarili na tila nahuhulog na sa kadiliman. At ito nga, nakagawa siya ng isang bagay na labis ng pinagsisisihan sa huli. Mabuti na lang ay natulungan siya ni Mang Amorsolo na makaahon sa kadilimang yon. Naging gabay siya ng matandang albularyo kahit alam niyang medyo huli na ang lahat matapos ang nagawa niya. Dahil din nga sa ritual na isinagawa niya ay madalas siya tuloy binabagabag ng konsensya. Kung ano-ano ang naglalaro sa isip niya, dala na rin ng matinding trauma at epekto ng aksidente. Napupuno na kadiliman ng isip at damdamin mo. Labanan mo ito habang may oras ka pa. Huwag mong punuin ng galit ang puso mo. Lumayo ka sa hinanakit. Dahil kung hindi, kakainin niya ang buong pagkatao mo. Siya ang mananaig. Ikukulong ka niya sa pinakamalalim na bahagi ng iyong sarili. Mag-iingat ka, Maximo! Matapos maalala mga katagang yun, ay marahang nagmulat si Maximo. Hindi man halata dahil sa dilim ng silid, ay alam niyang umaga na dahil naririnig niya ang balita na pinalalabas tuwing umaga sa telebisyong nakaligtaan niyang patayin. Narinig nga niya ang sinabi ng tagapagbalita na merong isang babae ang patay at natagpuang nakasilid sa kahong gawa sa kahoy sa highway. Ilang metro ang layo sa NBI station. Sa liit ng kahoy ay pinagkasya lang ang biktima kaya nagmistula itong sardinas. Gutay-gutay at bali-bali ang katawan ng kawawang dalaga na halos hindi na makilala. Bukod pa roon ay wala na ang mga lamang loob ng nasabing biktima. Nagsasagawa ng araw ng investigasyon ng mga kapulisan dahil maraming tao ang natakot sa kanilang lugar. Ay, may patayan na naman. Pagkaunat ng mga kamay ay natabig ni Maximo ang remote control kaya nahulog ito sa sahig at hindi sinasadyang malipat sa isang musical channel. Marahan siyang upo mula sa hinihiga ang sofa at kinakapa ng kamay ang remote control habang nililibot ng tingin ang paligid. Tumambad sa kanyang paningin ang mga kalat sa sala, mga junk foods sa ibabaw ng maliit na glass table at ilang bote ng vodka. Meron ding bote sa sahig na natapon ng laman. Natapakan pa niya ito kaya napatingin siya. Kalat naman dito. Pagkakuha sa remote ay kaagad niyang pinatay ang TV pagkatapos ay pumunta siya sa kusina. Nakita niya pa ang nagkalat na mga gamit, mga papel, damit at may basag pang plorera. Napabuntong hininga siya sa dami ng kalat. Anong nangyari dito? Parang ginera naman ang bahay ko. Anak ng... Inihagis niya ang remote sa sofa nang matapat doon at dumiretso siya sa banyo na ilang hakbang lang din ang agwat mula sa pwesto niya. Humarap siya sa salamin matapos magilamos. Tinitigan niya ang sariling refleksyon habang tinatanong ang sarili kung anong nangyari kagabi. Habang nakatitig sa salamin, ay napansin niya ang love bite sa kanang dibdib. Kasunod noon ay napahawak siya sa ulo dahil sumakit ito ng bagya sa kakaisip. Bakit meron akong chikinini? Ano ba talaga nangyari kagabi? Ay, langya naman oh. Wala na naman akong maalala. Sa likod ng salamin ay merong medicine cabinet. Agad niyang kinuha roon ang maliit na botelyang naglalaman ng mga tableta. Kumuha siya ng isa at madaling ininom ito. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kusina.
Binuksan ang refrigerator at kumuha ng tubig na may inom. Napailing siya sabay kuha sa damit na nakakalat sa sahig at isinuot ito. Matapos maglinis ng mga kalat at mag-ayos ng sarili, ay lumabas na si Maximo ng condo unit upang magtungo sa doktor para sa kanyang check-up. 1 taon ang nakalipas matapos maaksidente. Kinailangan niya ang dalasang check-up para maobserbahan ang lagay ng malaking sugat na natamo niya sa bandang kaliwa ng noo. Mapalad si Maximo dahil nabuhay siya mula sa malagim na aksidenteng yon. Subalit, hindi pinalad ang bunso niyang kapatid na si Magdalene na idiniklarang dead on the spot. Lumipat na rin ang tirahan ng binata. Ibinenta niya ang dating bahay dahil naaalala niya lang ang kapatid kapag naglalagi siya roon. Ang napagbentahan ay ibinayad niya sa naiwang utang ng kanyang tatay Ricky, pagkatapos ay bumili siya ng unit sa Townland na nagkakahalagang 3 milyong piso. Fully furnished na ito, pero hindi kalakihan. Sakto lang para sa kanya. Ang natirang pera ay inilagay niya sa savings para gastusin para sa gastusin sa pagpapagamot sa sarili at sa iba pang pangangailangan. Maya-maya pa, nang marating ang ospital, ay kaagad siyang binati ni Doc Remedios na siyang personal niyang doktor. Good morning po, Doc. Kasunod ng kumustahan, ay nagsimula na nga ang doktor sa physical examination, CT scan at iba pang kailangang gawin sa araw na yon. Nang matapos na, ay natutuwang sinabi sa kanya ni Doc Remedios ang magandang balita. Sa kabila ng crack niya sa ulo dahil sa aksidente, ay milagro pa rin daw na maituturing dahil mabilis ang paghilom noon. Ayon pa sa manggagamot, ang ibang pasyente ay inaabot ng mahabang panahon ng tuluyang paghilom. Ipinayo rin sa kanya na ipagpatuloy lang ang pag-inom ng mga niresetang gamot, lalo na kapag sumasakit ang kanyang ulo. Natural lang din daw na ma-experience yun, lalo na kapag cold season. Pati ang side effects ay natural lang, dahil medyo mataas ang dosage ng gamot na kanyang iniinom. Pagkatapos magsalita ni Doc Remedios, ay iko-concern nga ni Maximo ang patungkol sa mga gamot. Tungkol nga po pala sa gamot, Doc. Palagay ko po kasi kakaiba ang side effect nito sa akin eh. Mga 1 to 2 weeks ko nang nararanasan to. Nagigising ako sa umaga na hindi ko alam ang mga nangyari bawat gabi. Ipinaliwanag ng doktor na natural lang sa pasyenteng katulad niya ang ganoon. Minsan daw talaga may time na nalilimutan natin mga nangyayari sa atin kahapon o kagabi. Kasi yun ang pinipili ng isip natin na mangyari. Ini-explain pa kay Maximo na hindi niya kailangan mag-alala tungkol sa bagay na yon. Pero iginiit naman ng binata na meron talagang kakaibang nangyayari sa kanya na mahirap maipaliwanag. Hindi po kasi ganun eh. Sa palagay ko po, hindi talaga natural. Minsan, gigising ako na nasa rooftop na ako. May oras naman na kinabukasan eh, hubot-hubad na ako. Tapos, may mga bote na ng alak at piraso ng sigarilyo sa lamisita. Katulad kagabi, may kiss mark ako sa dibdib ko pero hindi ko maalala ang nangyari kahit anong isip ko. It's not normal, Doc, right? Nagsimula to nung nagreseta kayo ng panibagong gamot eh. Mas okay po siguro kung ang unang gamot na lang ulit yung iinumin ko. Napaisip si Dr. Remedios bago muling ipinaliwanag na walang kinalaman ng gamot at posibleng ang nararanasan niya ngayon ay parte ng trauma na gawa ng aksidente. After 1 year, saka ko lang to may experience. I don't get it. Bakit ngayon lang to nangyayari after kong magpalit ng gamot? Binuksan ng doktor ang maliit na tukador sa ilalim ng desk niya at kinuha roon ng isang calling card. Pagkakita at pagkabasa ni Maximo na psychiatrist ang nakalagay, ay bigla siyang sumimangot. Psychiatrist? Dok, hindi ako nababaliw. Wala naman akong sakit sa utak ah. Para malinawan ay inexplain ulit ni Doc Remedios na hindi naman ibig sabihin na inirefer siya sa isang psychiatrist nababaliw na. Kailangan niya lang makalaya sa trauma. Kaya kailangan niyang sumailalim sa therapy at sinisiguro pa ng doktor na makakatulong ang nasabing psychiatrist. Nagpasalamat na lang si Maximo.
kahit hindi pa rin niya matanggap na magpapatingin siya sa isang psychiatrist. At matapos ang usapang yon, ay nagpaalam na si Maximo sa doktora. Pag-alis ng ospital, ay nagpunta siya sa sementeryo dahil anibersaryo ng pagkamatay ni Magdalene. Ngayon na lang ulit siya nakadalaw sa puntod ng nakababatang kapatid matapos ang aksidente. Nakakalungkot man ang sinapit nila, ay pinilit niya itong tanggapin. Nang makapag-alay na ng bulaklak at panalangin ay agad din niyang nilisa ng libingan, pagkatapos ay dumiretso siya sa isang shop para magpa-install ng CCTV sa loob ng unit niya. Yun lang ang naisip niyang paraan para malaman kung ano ang kanyang ginagawa kapag tulog na. Hapon na matapos ang installation ng CCTV. Nagtungo siya sa fast food chain na nasa tapat lang ng gusaling tinutuluyan niya para bumili ng makakain. Ganun na lang ang ginagawa niya dahil sa madalang na siyang magluto. Madalang na rin kasing dumalo sa kanya si Andrea dahil nasa probinsya at nag-aasikaso ng negosyo. Ilang minuto pagbalik sa unit, akma ng sususian ni Maximo ang doorknob nang biglang nahulog ang susi at bago pa niya tumakuha ay may dumampot na para sa kanya. Paglingon niya roon ay tumambad na ang isang binatilyong chubby. "Ito." Thanks. Ikaw pala yung bago kong kapitbahay? 4 years na ako dito. Ikaw ang bago kong kapitbahay. Ganun ba? Sorry ah. It's okay, man. What's your name anyway? Maximo Alvarado. And you? Milton de Dios. Ang bago magpapatibok sa puso mo, man. Hindi, joke lang. Narinig ko lang yun sa mga introduction ng teledrama eh. Pagpasensya mo na ako sadyang kwela-kwela lang talaga. But I'm straight. Okay. Nice meeting you, bro. Same here. See you when I see you, bro. Nakipag-apiran pa muna ang binatang chubby bago pumasok sa unit nito. Napakibit-balikat na lang si Maximo at napapailing na pumasok ng unit niya. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos kumain, maglinis ng ilang kalat at mag-shower ay maagang nagpahinga ang binata. 8:30 na ng gabi ay nagpasya siyang matulog pero bago yon, gamit ang sinturon ay itinali muna niya ang kamay sa haligi ng kama sa bandang kanan ng kanyang ulunan. Bukod sa CCTV, isa yon sa mga naisip niyang solusyon para hindi mag-sleepwalking. Pakiramdam niya kasi ay mangyayari yon sa kanya. Kinabukasan ng magising siya, ay wala na sa pagkakatali ang kanyang kamay at bukod doon ay wala na naman ang pang-itaas niyang damit. Tatayo na sana siya nang mapansing maraming tuyong dugo ang katawan niya pati na rin sa kama. Anong nangyari? Dali-dali niyang nilinis ang sarili matapos maligo ng dugo nang hindi niya rin alam kung paanong nangyari. Eksaktong pagkatapos noon at saka naman may nag-doorbell. Pagsilip niya sa peephole ay ganoon na lang din ng gulat at kaba niya ay may mga pulis sa labas ng kanyang unit. Inimbitahan siya ng mga yon sa police station para lang ma-interrogate. Nagpaunlak naman siya dahil na rin sa takot. Wala na naman kasi siyang maalala na nangyari nung gabi. Nang nasa interrogation room ay biglang pumasok ang matipunong lalaking nasa edad 40. Nagpakilala yon bilang si Detective Kunat. May ilang katanungan lang kami sa iyo ha, Maximo Alvarado. Tama? Ano po yun? Nanalo ka sa loto, congrats! Ha? Talaga po? Siyempre hindi. Police station to, hindi PCSO, no? Napangiwi na lang si Maximo sa sagot ng kausap na nagtuloy-tuloy sa pagtatanong. Nung nakaraang araw may natagpo ang bangkay ng isang babae. Isinilid dito sa maliit na kahong gawa sa kahoy. Nakita ang bangkay sa bandang wet and dry market na malapit na rin sa NBI station. Nakikinig at patango-tango si Maximo habang patuloy ang detective. Bakas sa mukha ng binata ang pagtataka. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kinalaman sa krimeng sinasabi ng Ginoo. Ni hindi niya nga kilala ang tinutukoy na biktima kaya labis talaga ang pagtataka niya kung bakit siya inimbitahan para tanungin ukol dito. Ayon sa source namin, galing sa isang resto bar ang biktima bago siya mapatay.
Nakita namin sa CCTV ng resto bar na pinanggalingan niya na meron siyang kasamang lalaki bago umalis eksakto 12 midnight. At ayon sa aming IT specialist na nag-enhance ng CCTV footage, lumabas na ikaw, Maximo Alvarado, ang kasama ng biktima ng sandaling yon. Ho? Ako ho? Ipinakita nila kay Maximo ang ilang bahagi ng kopya mula sa CCTV at nagulat siya dahil wala siyang maalala sa mga yun. Mary Oxap ang pangalan ng biktima. Nasaan ka ng gabing yon bago siya mamatay? Ayon sa autopsy report, mga bandang 2:30 a.m. to 4:30 a.m. pinatay ang dalaga. Sabihin mo, saan kayo nagpunta ni Mary nung 12 midnight hanggang 2:30 a.m.? Nasa bahay po ako nun, sir eh. May sapat ka bang alibay? I-check niyo po yung CCTV sa building na tinutuluyan ko. Walang sinayang na oras sa mga pulis. Nagtungo agad sila sa security office ng Townland at sinuri kung nasaan si Maximo ng mga oras bago mangyari ang krimen. Totoong nakasama niya si Mary pero pagsapit ng alas 12 ay lumabas na ang dalaga sa gusali. Ilang saglit pa matapos mapatunayan na inosente siya ay nagpasalamat kaagad si Detective Kunat. Pagbalik sa kanyang unit ay kaagad niyang tiningnan ng CCTV sa kanyang kwarto. Gusto niya rin kasing malaman kung bakit nagkaroon ng dugo ang katawan niya at kung saan yun nanggaling. At nagulat siya sa nakita sapagkat nandun mismo ang kanyang kapatid na si Magdalene. May dalang mga kuting ang kanyang kapatid na isa-isang kinain ng ulo. Ang mga dugo'y sumirit at pinahid naman sa kanya habang nahihimbing ang kanyang pagtulog. Ha? Ano to? Totoo ba ito? Para makasiguro ay sinipat niya ang basurahan na nakita niya sa CCTV. Dito kasi nilagay ni Magdalene ang natirang parte ng katawan ng mga kuting. Pagbukas ng basurahan ay umalingasaw kagad ang nakakasukang amoy. Dali-dali niya itong kinuha at ibinalot ng maigi at saka itinapon sa trash chute na nasa left wing ng floor building. Pagbalik sa kwarto ay hindi na maalis sa isip niya ang mga nalaman. Sino yung taong yun? Hindi siyang kapatid ko. Hindi siya si Magdalene. Patay na si Magdalene eh. Inabot na lang si Maximo ng gabi sa pag-iisip tungkol sa nangyari. At pagkatapos magapunan ay dumiretso siya sa sala para libangin na lang ang sarili dahil gusto niya makalimutan ng mga nangyari. Lumipas pa ang mga oras. Nakatulog na siya habang nakabukas ang TV. Pagsapit ng alas 3 ng madaling araw, bigla siyang naalimpungatan na may kumalabit sa kanyang ulo. Napabalikwas ang binata pagkakita sa taong kumalabit. Halos mahulog siya sa sofa dahil sa sobrang pagkabigla. Ha? Magdalene? Kuya, sa wakas, nakita mo na ulit ako. Hindi mo ba ako na-miss? Ako miss na kita, kuya. Gusto mo ba akong samahan sa ilalim ng lupa, ha? Kitang-kita ni Maximo ang pagpapalit ng anyo ni Magdalene. Mula sa pagiging maamong babae ay naging nakakatakot tong halimaw. Tara na, kuya. Sumama ka na sa akin. Bitiwan mo ko! Hindi ikaw ang kapatid ko! Pagkahawak niya sa kamay ng halimaw ay biglang nanlisik ang mga mata niyon at galit siyang pinagmasdan. Bakit? Natatakot ka na ngayon sa akin, kuya? Kasalanan mo naman tong nangyari sa akin, ah. Kung hindi mo ako isinama sa lugar na yon, hindi ako mamamatay sa aksidente. Hindi to totoo! Hindi to totoo! Totoong-totoo ako, kuya. Ako ang kapatid mo. Sa isang kisap mata ay bigla na lang napunta si Maximo sa rooftop ng building. Nagulat siya matapos maabutan ng sarili sa tapat ng septic tank. Kasunod noon ay ang pag-agos ng napakaraming dugo galing sa nasabing tangke. Nagimbal si Maximo sa nasaksihan at pagkatapos ay bigla na lang siyang napasigaw at nagising. Alas 7 ng umaga, nakaiga pa siya sa rooftop katapat ng malaking septic tank. Ha? Ano ginagawa ko dito? Pagbalik niya sa kanyang condo unit galing sa rooftop, ay agad siyang nag-check ng CCTV footage sa laptop.
Sa kasamaang palad ay walang signal sa buong gabi kaya hindi niya nasiguro kung totoong nagpakita si Magdalene sa kanya. Matapos mag-almusal, maligo, uminom ng gamot at mag-ayos ng sarili ay lumabas muna siya ng Townland saka pumara ng taxi. Matapos ang aksidente na nangyari, napagdesisyonan niyang hindi na magmaneho kaya mas madalas siyang nagko-commute. Isa pa ay wala na rin naman siyang sasakyan. Habang nakasakay sa taxi ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ng girlfriend ay sinagot niya kaagad ang tawag. Han, kumusta? Ito, pauwi na ako. Kita tayo mamaya. Sure, miss na nga kita eh. Same here. Kumusta pala? Ayos lang. Eh, ikaw ba? Sige na, Han. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit, ha? Bye-bye. I love you. Bago pa man matapos ang binatang sasabihin, ay nababanan ng kausap niya ang telepono. Hindi na lang niya yun pinansin dahil tinanong na siya ng driver kung saan ang destinasyon nila. Nang makita na ang lugar na pupuntahan, ay agad niyang pinahinto ang taxi at bumaba. Pumasok siya sa isang gusali at tinungo ang opisina ng psychiatrist na nirekomenda ni Doc Remedios. Naging maayos naman ang pakikipag-usap niya. Pero may mga parte na hindi siya kumbinsido. Nagpasalamat pa rin si Maximo sa doktora at pagkalis doon ay may ibang lugar pa siyang pinuntahan. Ang kubo ni Mang Amorsolo na kilalang albularyo na malapit sa dati niyang tinitirhan. Matagal na kitang hinihintay, Maximo. Mabutit na isip mong bumalik dito. Wala naman talaga akong balak na bumalik sa lugar na ito eh. Kaya lang, nangyayari na ang kinatatakutan mo. posible po ba na mabuhay ulit si Magdalene? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, Maximo. Alam mong hindi lang yun posible dahil nangyari na talaga. Pero hindi ko naman natapos yung pagsasakripisyo. Hindi ko tinuloy. Pero nabahiran na ng dugo mo ang bangkay bago mo itinigil ang ritual. Natapos mo ang sakripisyo at matagal man ang naging epekto ay nangyari pa rin. Naging ganap ng amaranhig ang nakababata mong kapatid. Sinabi ko naman sa iyo noon na mas epektibo ang pagsasakripisyo sa kadiliman kung mismong ang taong gumagampan ay nababalot din ng kadiliman ng puso at isip. Ano pong gagawin ko? Paano kung may babalik sa dati si Magda? Alam mo sa sarili kung paano. Ang tanong ay kung makakaya mo bang gawin yon. Wala na po ba talagang ibang paraan? Ang patay na naging amaranhig sa pamamagitan ng ritual ay magagapilang ng taong nagbigay buhay sa kanya. Kaya, ikaw lang, Maximo, ang pwedeng makapatay sa kapatid mo. Ang tanging magagawa ko lang ay mabigyan ka ng ilang pangontra at panlaban. Yun lang, at wala ng iba. Napabuntong hininga na lamang ang binata pagkarinig sa sinabing yun ng kausap. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap ay nagpaalam na kaagad siya kay Mang Amorsolo. Pagalis sa bahay ng matandang albularyo ay nagtungo na si Maximo sa isang restaurant upang makipagkita sa kanyang nobya. Excited siya na makitang muli si Andrea dahil 3 buwan yung naglagi sa probinsya para sa trabaho. Nakapwesto na ng upo ang dalaga pagkapasok niya sa restaurant. Natutuwa siyang humalik sa dalaga bago maupo sa tapat nun. Sorry, Han. Kung nalate ako, ha. It's okay, Han. Pagka-order sa menu ay tahimik lang silang kumakain bago basagin ni Maximo ang katahimikang yun. Magkwento ka naman, Han. Ano namang ikukwento ko? Kahit gerahan. Hindi, joke lang. Siyempre, yung tungkol sa trabaho mo sa Davao. Wala akong maisip eh. Kumain na lang tayo. Okay. Ikaw ang bahala. Hindi na pinilit ni Maximo ang nobya pero hindi niya rin ipinahalata na naninibago siya sa ikinikilos noon. Dati ay sa phone pa lang ay excited na si Andrea na kausapin siya. Samantalang ngayon ay ramdam na ramdam ng binata na walang kagana-gana ang dalaga sa pagkikita nilang yon. Batid niya sa sarili na parang may kakaiba sa mga ikinikilos ng nobya.
Ilang minuto pa nga ay nagpaalam muna saglit si Andrea na magbabanyo. Eksakto naman na nagring ang cellphone ng dalaga na naiwan sa mesa. Pagkabasa ni Maximo sa pangalan ng tumatawag ay napakunot siya ng noo. Paano kasi ay pangalan yun ng matalik niyang kaibigang si Gab? Sasagutin niya sana yon kaya lang ay dumating kagad si Andrea na tila nagmamadali. I think I have to go, Han. Ha? Bakit, Han? May problema ba? Parang sumama ang pakiramdam ko. Sa biyahe siguro to. Ganun ba? Doon ka na kaya matulog sa bahay ko. What do you think? Hindi pwede. Sorry, Han. Bakit naman hindi pwede? Maaga pa kasi ang biyahe bukas. May opening ang new branch namin sa Batangas. Kaya kailangan na maaga ako doon. Aalis ka na naman? Halos wala pang isang oras tong pagkikita natin, Andrea. Oo. Sorry talaga, Hana. Babawi ako next time. Promise. Napabuntong hininga na lang ang binata dahil alam niyang wala na siyang magagawa. Sinamahan na lang niya ang girlfriend hanggang makasakay ng taxi. Nang mawala na yon sa kanyang paningin, ay hindi pa rin nga siya mapakali dahil parang meron talagang kakaiba sa ikinikilos ng kanyang girlfriend. Sinunod niya ang pakiramdam at bumara rin ng taxi para sundan ng kanyang girlfriend. At hindi nga siya nagkamali dahil kitang-kita niya na meron yung kinakatagpong ibang lalaki. Dahil sa sobrang tindi ng tensyon na nararamdaman, ay mas minabuti niyang umalis na lang sa lugar na yun. Alam niya kasi sa sarili na baka may magawa siyang hindi maganda. 8:00 ng gabi, nakabalik na siya ng Townland at bakas ang lungkot sa kanyang mukha dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya, maiinis o magagalit. Kaya kinuyom na lang niya ang mga kamao habang napapakagat ng labi sa gigil. Pagdating sa 10th floor, ay hindi sinasadyang nakita niyang isang babae na kasing tangkad ni Magdalene. Kahawig din kahit nakatalikod. Naalala na naman tuloy niya ang kapatid na naging amaranhig. Kaya dali-dali niya yung sinundan para pigilan sa pambibiktima. Pero pagliko niya ay nawala na lang yun na parang bula. Ay nako, Max. Pagod ka lang. Pagpasok sa loob ng kanyang unit, ay doon na nga niya ibinuhos ang lahat ng samahan ng kalooban. Humagulgol siya ng pag-iyak hanggang sa siya ay makatulog. Naramdaman na lang niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang mukha, kaya siya marahang nagdilat ng mga mata. Pagkakita niya kay Magdalene ay napaatras siya at napasandal sa isang gilid. Ngumiti lang ang amaranhig habang siya naman ay tila takot na takot. Naaamoy ko ang takot sa iyo, kuya. Pero mas matindi ang amoy ng galit. May gumawa ba ng masama sa iyo, ha? Sabihin mo lang sa akin para maitulad ko ron kay Mary na walang ibang ginawa kundi ang laitin ka. Kung ganun, ikaw ang pumatay sa babaeng yun? Shh! Epekto lang yan ng gamot sa iyo, kuya. Kapag sinabi mo sa ibang tao, baka isipin nila na babaliw ka na o baka hulihin ka ng pulis, kuya. Hindi na nakaimik si Maximo dahil sa mga sinabi ng kapatid niyang amaranhig. Ngumisi lang yun at sumenyas pa sa kanya na manahimik. Pagkatapos ay marahan yung naglakad papunta sa balkonahe bago tumalon doon. Napatangan na lang ang binatang singkit dahil di talaga niya alam kung totoo pa ba ang nangyayari sa paligid niya. Mabilis na lumipas sa mga araw, pero mabigat pa rin ang pakiramdam ni Maximo dahil nga sa nalaman niya sa nobya. Ayaw niya rin munang kausapin ang dalaga dahil baka mangyari ang kinatatakutan niya, ang paghihiwalay nilang dalawa. Biyernes ng umaga, pagkagising ay nagulat siya sa maagang bisita. Pinapasok niya kaagad ang matalik na kaibigang si Gab na kinakanta-kantahan pa siya ng happy birthday, dala ang cake at palabok. Hindi alam ni Maximo kung matutuwa ba siya o mababahala dahil kahit siya ay nasurpresa. Sarili niya kasing kaarawan ay hindi na rin niya naalala. Nagtaka rin ang matalik niyang kaibigan dahil hindi man lang dumalaw si Andrea. Kaya nagkwento na siya ng hinala niya. Hindi ba kayo nakakapag-usap?
nung nakaraan, di ba, tinawagan mo siya? Baka kilala mo kung sino yung lalaking kasama niya. Madilim kasi nung nakita ko sila eh. Tapos, hindi ko na sinundan dahil naginig na mga kalamnan ko sa galit. Ipinaliwanag nga ni Gab na tumawag lang siya kay Andrea para nga sana sorpresahin siya sa birthday. Pero hindi na nga raw makontak hanggang ngayon ang dalaga. Para hindi naman maging malungkot ang kaarawan ni Maximo, ay hindi na muna niya inisip ang tungkol kay Andrea. Nagpakasaya muna sila saglit ni Gab hanggang sa magpaalam na nga ang matalik niyang kaibigan bago mag-alas 3 ng hapon. At para malibang, ay nag-swimming muna siya sa 3rd floor, subalit naantala rin dahil sa hindi inaasahang pangyayari. May natagpo ang bangkay ang mga security ng gusali sa isang unit sa 4th floor. At ayon sa narinig ni Maximo, ay ubos na raw ang laman loob ng nasabing biktima. Hindi kaya si Magda na naman na may gawa nun? Dapat mapigilan ko talaga ang amaranhig na yun. Amaranhig? Tama ba pagkakarinig ko? Ha? Di ba yung amaranhig para silang kinukonsidera na undead? Bakit mo nabanggit yung amaranhig? Dahil ba sabay namatay dito sa building? Hinala mo ba yun ang pumapatay, bro? Ha? Oh, wala yun. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Okay bro. Bumalik na nga kagad si Maximo sa 10th floor at hindi na muna nag-swimming. Pinag-isipan niya kasing mabuti kung dapat na nga ba niyang tapusin ng kapatid na naging amaranhig. Hindi niya pa rin malaman sa sarili kung gagawin na ba niya ang nararapat o hahayaan lang si Magdalene na patuloy na mambiktima ng mga inosenteng tao. Naubos na naman tuloy ang oras niya sa kakaisip hanggang sa makaidlip siya. Paggising ng mga bandang alas 6 ay nagutom siya. Kaya agad niyang binuksan ang refrigerator matapos maalalang meron pang natitirang palabok. Kinuha niya ang pagkain saka ininit sa microwave oven at pagkatapos ay kumuha rin siya ng 2 malaking plato. Nang mainit na ang palabok ay nilagyan niya ang isang plato ng marami. Sa kabilang plato naman ay saktong dami lang. Kinuha niya ang platong may maraming laman saka lumabas at pumunta sa katabing unit. Matapos ang ilang katok sa pinto, ay mabilis itong bumukas at si Milton ang bumungad sa kanya. Bro, para sa'yo. Sorry dahil ubus na yung cake eh. Wow bro, thank you very much. You know what? I really love palabok, no? Dahil dyan, mahal na kita. Pasaway ka talaga. Ikaw lang ba tao dito? Oh bro, bakit? Anong meron? Ganun ba? Aayain sana kitang mag-shot-shot eh. Birthday ko kasi ngayon. Uy, happy birthday! Goods ako dyan. Mag-isa lang naman ako dito eh. Unlike sa'yo na may kasamang kapatid. Ha? Wala rin akong kasama sa unit ko. Sure ka? Parang ilang beses kong napapansin na may batang babae ron sa balkonahe mo eh. Siguro sa kabila pa yun. O guni-guni ko lang. Tara, mag-shot-shot na tayo rito. Dahil tuloy sa sinabi niyo ni Milton ay tila ba nawala na sa konsentrasyon si Maximo. Pero hindi niya ipinahalata ang ganoong pakiramdam. Nang papasok na siya sa bahay ng binatang Chubby, ay ganoon na lang ang gulat niya nang masipat si Magdalene na sa pinakasulok ng unit. Nakangiti lang yun na tila naghihintay ng tamang oras para gumawa na naman ng hindi ka nais-nais. Habang nagiinom tuloy ay tila hindi nalalasing si Maximo. Nakaubos na sila ng 2 bote ng gin ay alerto pa rin ang isip niya. Nang makatulog na si Milton dahil sa kalasingan ay doon niya nilapitan ng amaranhig na nagtatago sa kasulok-sulukan. Magdalene, nakikiusap ako sa iyo. Kung naintindihan mo pa ako, huwag mong gagawa ng masama ang taong to. Itigil mo ng pagdamay sa mga inosenteng tao. Bakit naman kita susundin? Gagawin ko yun hanggang hindi mo ko sinasamahan sa ilalim ng hukay, kuya. Maiwan na muna kita dyan. Huwag kang mag-alala dahil hindi pa ito ang oras ng bago mong kaibigan. Nang masigurong wala na sa unit ni Milton ang amaranhig, ay umalis na nga rin doon si Maximo. Pagbalik sa unit niya ay napasandal siya sa pinto. Kinabahan kasi siya na matindi sa mga sinabi ni Magdalene.
At para makalimutan ng mga yon, ay nag-iinom pa rin siya hanggang sa makatulog ng mahimbing. Ilang saglit ang lumipas, sa kalaliman ng gabi ay naalimpungatan siya at napatingin sa upuan nakapwesto sa bandang paanan. Napabalikwas siya ng bangon pagkakita kay Magdalene na nakaupo roon habang nakangisi na naman ng makahulugan. Bago ko makalimutan, maligayang kaarawan, kuya. Ito nga pala ang regalo ko sa'yo. Iniabot ng amaranhigang sariwang puso ng tao na tumitibok-tibok pa. Dahil doon ay napahayaw sa takot si Maximo. Habang umaalingaw-ngaw ang nakakakilabot na halakhak ng amaranhig sa buong silid. Takot na takot ang binata dahil sa pangyayaring yun. Makalipas pa ang ilang araw, ay may nabalita na naman nga silang patay malapit sa gusali. At katulad ng mga nauna, ay hindi na namang kaaya-aya ang sinapit ng mga biktima. Alam na ni Maximo kung sino ang may gawa nun pero hindi niya magawang makipagtulungan sa mga pulis. Baka kasi mapag-isipan pa siya ng masama, lalo na ngayong mainit din siya sa mata ni Detective Kunat. Isa pa, alam niya rin na walang magagawa ang kapulisan dahil hindi basta namamatay ang amaranhig, lalo na ang bangkay na naging amaranhig sa pamamagitan ng ritual. Alas 7 ng umaga ay bumangon si Maximo sa kama at saka tiningnan ng kanyang cellphone. Napaismid siya nang wala pa rin nababasang message mula kay Andrea. Mukhang handang-handa na talaga siya makipag-break sa akin. Kinuha niya ang laptop at nag-check ng CCTV footage pero sira pa rin yun. Kaya tiniklop na lang ulit niya ang nasabing gadget habang napapaismid. At para malibang-libang ay nagtungo siya ulit sa katabing unit at inubos ang oras sa pakikipagkwentuhan kay Milton. Doon ay napag-alaman niya tuloy na ang lalaking namatay sa 4th floor ay sinasabing nawawala raw ang puso. Matapos yung marinig sa malusog na lalaki, ay naalala na naman niya ang kapatid na naging amaranhig. Binigyan siya noon ng puso ng tao bilang regalo raw sa kanya. Nawala na naman tuloy sa konsentrasyon si Maximo na napansin din kagad ni Milton. "O bro, may problema ka ba? Parang sa tuwing napapansin kita madalas kang tulala. Pero ngayon, mas tulala ka at parang lugmok. May pinagdaraanan ka ba? Pwede mo i-share sa akin yan. Kung gusto mo, makikinig ako at hindi kita i-judge kung ano man ang sasabihin mo." Salamat bro. Marami lang talaga akong pinagdaraanan ngayon Sa sarili ko, sa girlfriend ko, at sa kapatid ko. So meron kang kapatid. Tama pala ako nung nakita ko sa balkonahe ng unit mo. Complicated bro. Anong ibig mong sabihin komplikado? 1 year ago nang patay ang kapatid ko. Kaya kung ano man yung nakita mo, hindi na siya yun. Ibig sabihin, nakakita ako ng multo? Complicated nga bro. Plus sumabay pa tong girlfriend kong si Andrea. Yung tipong siya na nga lang inaasahan kong sumuporta pero pero parang makikipaghiwalay na rin ngayon sa akin Hindi ko na alam. Magmula nung naaksidente kami ng kapatid ko, naging dry na siya sa akin. At nalaman ko pa na meron nga siyang lalaki. Nag-cheat siya sa akin bro. Katulad ng sinabi ni Milton kanina, nakinig lang siya sa mga hinaing ni Maximo kaya nalaman niya rin ang tungkol sa aksidente. Guminhawa nga rin ang pakiramdam ng binatang Chinito. Matapos mailabas sa mga saloobin, hindi niya lang sinabi ang tungkol sa pagiging amaranhig ni Magdalene dahil baka matakot ang bagong kaibigan. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap nila, ay nagpasalamat nga si Maximo. Pasado mag-alas 6 na ng gabi nang bumalik na siya sa sariling unit para maligo. Maya-maya pa, pagkalabas ng banyo, matapos magbihis ay agad siyang nagbukas ng TV at laking gulat nga niya nang mapanood si Dr. Remedios sa balita. Patay na nga raw daw ito at ayon sa nagre-report ay kaninang madaling araw pa namatay ang doktora. Ayon sa mga nakasaksi ay tila isang batang babae nga raw ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay pero hindi pa rin yun nahahanap. Kausap ko pa siya nung nakaraan lang Sino na naman gumawa nito? Huwag naman sana ang kapatid ko. Dahil sa pinaghalo-halong emosyon
ay lumabas si Maximo dahil hindi siya mapakali. May maling nangyayari na gusto niyang malaman sa sarili. Sa kanila ni Andrea at sa paligid niya. Nagtungo siyang muli sa coffee shop na workplace ng kanyang girlfriend at naabutan niya ang kasintahan na pauwi na. Napatingin siya sa relo matapos makita ang nobya, saka siya lumakad para mapansin siya ng babae. Nang makita siya ng nobya ay hindi yun umimik. Dumiretso lang yun sa paglalakad hanggang malampasan siya na parang hindi nakita. Sinundan niya naman ang girlfriend ng marahan hanggang sa marating nila ang parke. Puno na nagagandahan at makukulay na ilaw ang paligid. Pati ang bawat halaman ay puno halos ng dekorasyon. Magandang paglipasan ng oras na mga magkasintahan ng lugar na yon. Biglang huminto si Andrea at marahang humarap kay Maximo. Natigilan naman ang binata at napatingin ng mata sa kasintahan. Maximo, Ano yon? mag-break na tayo. I'm so sorry, but I don't love you anymore. Hindi man pinahalata ng binata, ay nasaktan talaga siya ng sobra sa narinig, pero pinilit niya pa rin maging mahinahon. Nagsimula na rin kasing maluha ang dalaga na halatang guilty sa kasalanan. Sino yung lalaki? Sinong gago ang ipinalit mo sa akin? Please, sabihin mo sa akin kung sino, Andrea. Si Gab. So, yung matalik ko pa palang kaibigan ang ipinalit mo sa akin? Sinasabi ko na nga ba eh. So, gano'n na lang yun. Tapos na tayo. I'm sorry, Aki. Sorry? Sorry talaga? Ha? Salamat sa 8 years, ganon? Pinigil niyang umiyak sa harap ng babae pero ang totoo ay kanina pa niya gustong magwala dahil sa mga nalaman. Nginitian niya si Andrea bago niya yun iwang umiiyak at hindi na rin nilingon pa. Pag-uwi niya ng bahay ay nagwala si Maximo sa sobrang galit na nararamdaman. Biglang nanumbalik sa kanya ang mga alaala noong bago sila maaksidente ni Magdalene. Ang dahilan kasi kaya sila nagbiyahe ay dahil sinundan niya ang girlfriend sa pupuntahan nito. Napag-alaman niya kasi na meron yung kasamang lalaki doon. Tsaka niya napagtanto na matagal na siyang iniiputan pala sa ulo ng best friend niya. All this time, walang niya kayo. Ang tanga-tanga ko naman at nagpauto ako sa kanila. Hindi na napigil ni Maximo ang mga luha na kanina pa gustong kumawala. Naisaan siya, niloko, pinagmukhang tanga at pinagmukhang gago. Bakit niyo ginawa sa akin to? Naging mabuti naman akong boyfriend ah. Naging honest ako. Ginawa kong lahat para sa iyo, Andrea. Pero bakit niyo ako ginanito? Galit na galit ang tinig ng binata kasunod ng pagsuntok sa pader. At inulit niya yon ng maraming beses hanggang magdugo ang kanyang kamay. Dahil naalala niya ang panggagago ng matalik niyang kaibigan. Hindi niya matanggap ang parting yon dahil itinuring niyang parang tunay na kapatid si Gab. Ito ang lagi niyang kasama kahit saan. Sa hirap, sa problema, sa kalokohan at sa kung ano-ano pang bagay ay katuwang niya ang matalik na kaibigan. Hindi niya lubos maisip na nagawa siyang tarantaduhin ito. Bakit, Gab? Bakit? Sa dami ng tao sa mundo, bakit ikaw ba ang taong gagawa sa akin ito? Ikaw pa naman yung isa sa mga taong naging sandalan ko, lalo na nung panahong may problema ako sa pagkawala nila Mama at Papa. Ikaw yung taong madalas na tumutulong sa akin. Lahat pala ng tulong na ginawa mo ay may kapalit. Napaka-traitor mo! Nakuyom niya ang kamaong nagdurugo sa sobrang gigil. Nag-alab ang galit niya sa dibdib. Matinding alab na halos makita na sa mga mata niya. Hindi niya talaga matanggap ang mga nangyari. Kailangan may gawin ako. Kailangan nilang magbayad dahil sinaktan nila ako sobra't dinurog nila tong puso ko. Hindi sila pwedeng maging masaya. At kailangan maranasan din nila tong sakit na kalooban na meron ako ngayon. Pagkatapos niyang sabihin yon,
ay biglang humangin ng malakas at mula sa balkonahe ng kanyang unit ay sumulpot ang kapatid niyang amaranhig. Nanlilisik ang mga mata noon at nakangiti sa kanya ng makahulugan. Nagulat naman siya ng bagya sa kamarahang napatras habang nagpupunas ng luha. Narinig ko ang mga hinaing mo, kuya. At ako nang gaganti para sa'yo. Anong pinaplano mo? Malalaman mo na lang paggising mo. Sa ngayon, matulog ka muna ng mahimbing dahil ako na ang bahala sa lahat. Hindi rin alam ng binatang Chinito ang mga sumunod na nangyari dahil bigla na lang umikot ang kanyang paningin. Ang huli niyang natatandaan ay merong nagdo-doorbell at kumakatok sa pinto habang mahina niyang naririnig ang boses ni Milton na tila nag-aalala sa kanya. Kinabukasan, pagkadilat ng mga mata niya ay nasa ospital na si Maximo. Nang ipaling niya ang paningin sa bandang kanan ay nakita niya roon si Milton na nagtitimpla ng kape. Ay naku, salamat sa Diyos, gising ka na. Bakit bro? Ano bang nangyari? Wala ka bang matandaan? Naririnig kita kagabi na nagwawala tapos sinusuntok mo yung pader eh. Kinakatok ka kita ng maraming beses hanggang sa nagpatulong na lang ako sa security. Yun, nakita ka na lang naming wala nang malay kaya dinala ka namin rito. Ha? Ganun ba? Salamat ha. Habang chine-check ng doktor ang kanyang vital ay dumating naman ang ilang kapulisan. Nakilala niya kaagad si Detective Kunat kaya napakunot siya ng noo nang lumapit yon sa kanya. Ganda umaga, Maximo! Good morning, sir. Ano pong meron? Mr. Alvarado, pasensya na kung nandito kami para magtanong ulit sa iyo ha. Pero bago yon, gusto lang naming kumpirmahin kung kilala mo ba si Andrea del Pilar at Gabriel Silang. Ho? Opo. Girlfriend ko po si Andrea at best friend ko naman si Gab. Bakit po, sir? Ano pong meron? Kinalulungkot kong sabihin sa iyo na patay na sila. Kaninang madaling araw natagpuan ang bangkay nila na magkasama sa isang townhouse. Hindi na halos nadinig ni Maximo ang ilan pang paliwanag ng detective dahil parang lumobo na ang kanyang ulo sa mga impormasyong nalaman. Bigla rin kasing sumagi sa isip niya ang nangyari kagabi bago siya tuluyang nawalan ng malay tao. Ang kapatid niyang amaranhig na si Magdalene ang pumatay kay Andrea at Gab. Tumagas na lang ang luha niya hanggang sa tila matauhan matapos tapikin ni Milton na kanina pa pala kausap ang nasabing alagad ng batas. Saksi po ang Diyos, pati ako ng security sa Townland. Hindi po magagawa ni Maximo ang bagay na yun. Ako po nagdala rito sa kanya sa ospital ng mga bandang 10:00 ng gabi. Kung madaling araw po nangyari ang krimen, ay malabo ang kaibigan kong sospek dahil nandito lang kami hanggang sa mga oras na to eh. Maraming salamat sa mga impormasyong binigay mo. Kung may iba kaming katanungan tungkol sa kaso, sana'y mapaunlakan mo uli kami, Mr. Alvarado. Sige, magpagaling ka at condolence na rin lang sa pagkawala ng girlfriend at best friend mo. Opo, sige po. Salamat po, sir. Nang malinawan na si Detective Kunat dahil sa mga paliwanag ng malusog na binata, ay umalis na rin kaagad sila. Nakahinga naman ng maluwag si Maximo pero nagdaramdam pa rin siya dahil sa sinapit ni Andrea at Gab. Matapos ma-isyuhan ng clearance ng doktor, ay nakalabas din kaagad ang binata pasado 4:00 ng hapon. Nagpasalamat siya kay Milton sa pagsama at pinayuhan siya noon na kung kailangan ng tulong ay huwag mahiyang kumatok sa katabing unit. Nagmukmuk nga muna sa silid si Maximo dahil hindi pa rin niya lubos na mapaniwalaan ang nangyari kay Andrea at Gab. Base rin kasi sa salaysay ni Detective Kunat ay matindi talaga ang sinapit ng dalawa na parang ginawang karne ng hayop. Napapikit siya matapos na namang maalala ang sinabi ni Magdalene bago mangyari ang krimen. Narinig ko ang mga hinaing mo, kuya. At ako nang gaganti para sa'yo. Malalaman mo na lang paggising mo. Sa ngayon, matulog ka na muna ng mahimbing dahil ako nang bahala sa lahat. Hindi na dapat magpatuloy pa to. Dapat na itong matuldukan bago pa ba'y madamay na ibang inosenteng tao. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, kuya? Ibabalik mo na ako sa ilalim ng lupa
At iiwan mo na naman ako? Makakaya mo ba yung gawin sa bunso mong kapatid? Napabalikwas ng bangon si Maximo at nagsumiksik na naman sa isang sulok matapos muling sumulpot ng kapatid niyang amaranhig. Marahang naglakad palapit sa kanya si Magdalene kaya mas naaninag niya ang tila naagnas nitong muka. Ang maputik nitong katawan na umaalingasaw ang amoy. Tinapunan siya noon ng tingin na parang nag-aalab ang mga mata. Alalahanin mo, kuya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit to nangyari sa akin. Kung bakit ako namatay at naging isang amaranhig. Kung ibabalik mo lang din ako sa ilalim ng lupa, hindi mo na sana ako binuhay ulit. Para saan pa at ginawa mo ito? Hindi ba sinabi mo na gusto mo pa akong makasama, kuya? Bakit mo ako ngayon ibabalik sa ilalim ng lupa? Magda, kailangan mo na magpahinga at manahimik dahil hindi na tamang ginagawa mo. Tama rin ba ang ginawa mo nung natutulog ka habang nagmamaneho? Kung hindi mo sinundan si Ate Andrea, hindi tayo maaaksidente. Hindi ako mamamatay. Hindi ako magiging isang amaranhig. Gusto mo bang marinig pa yan ng paulit-ulit bago ka tumigil sa mga pinaplano mong pagbabalik sa akin sa ilalim ng lupa? Tama na, Magda. Sinasabi ko naman sa'yo, kuya. Titigil lang ako kapag sumama ka sa akin sa ilalim ng hukay. Habang nandito ka, mananatili rin ako rito at patuloy na gagawa ng mga bagay na hindi magpapatulog sa konsensya mo. Kung handa ka nang ibalik ako sa lupa, wala akong magagawa. Pero alalahanin mo ng paulit-ulit na kasalanan mo kung bakit ako naging ganito. Tama na! Hindi ako titigil! Napatakip na lang ng tenga si Maximo at napapikit hanggang sa maramdaman niya ang malakas na simoy ng hangin. Pagdilat ng mga mata ay wala na ang kapatid niyang amaranhig, pero ang mabahong amoy ay nanatili pa rin sa loob ng kanyang silid. Makalipas ang 1 linggo, pagkatapos ng libing ni na Andre at Gab, ay nagpa siyang bumalik si Maximo sa dati nilang lugar para kumprontahin si Mang Amorsolo. Hindi pa man nakakapagdesisyon ng buo, ay naiisip na rin talaga niyang ibalik ang amaranhig sa pinanggalingan nito bago pa mahuli ang lahat. Habang tumatagal kasi ang pamamalagi ni Magdalene sa lupa, ay mas lalo lang maraming nabibiktimang inosenteng tao. Naabutan niya matandang Ginoo na nagsisiga ng mga tuyong dahon habang nagkakape. Nang makita siya noon, ay inalok kagad siya ng maiinom na tinanggihan niya muna bago umupo sa isang tabi. Hindi po ako naparito para magkape. Nakapag-isip ka na ba tungkol kay Magdalene? Tigil niyo na po ang pagtawag sa kanya ng Magdalene. 1 taon na pong patay ang kapatid ko. Mga Amorsolo, amaranhig na yun. Hindi siya si Magda. Hindi siya magiging si Magdalene. Kung ganon, desidido ka na talaga. Sigurado kang wala nang atrasan ka. Opo, dapat talaga noong ko pa ginawa to eh. Noong wala pang nadadamay ng mga tao. Hindi nakakayanin ng konsensya ko kapag may nabiktima pa ang amaranhig na yon. Kung ganon, tulungan mo na ako sa paghahanda ng mga gamit. Pagkagat ng dilim, sisimulan natin ang ritual para maibalik sa ilalim ng lupa ang amaranhig. Wala na nga kagad silang sinayang na oras. Nang mahanda na nila ang mga kailangan, ay naghintay na lang silang sumapit ang 6:00 ng gabi. Pero dahil sa tila mabagal ang takbo ng oras kapag naghihintay, kaya naisipan munang magpunta ni Maximo sa talipapa na walking distance lang naman mula sa bahay ni Mang Amorsolo. Bibili kasi siya ng tuna na sasabawan para meron silang makain pagkatapos ng mahaba-habang ritual. Pinayagan naman siya ng albularyo dahil naghihintay na lang sila ng oras. Dumating man siya o hindi sa itinakdang oras, ay magsisimula ang matandang lalaki sa pagsasagawa ng ritual. Pagdating nga sa pamilihan ay nakita niya si Detective Kunat na bumaba sa kotse. Namamalengke rin kasi ang Ginoo kaya naman hindi na maiwasang makipagkumustahan. Paano ka napunta rito? Anong ginagawa mo rito, Mr. Alvarado? Po,
Namamalengke po. Hindi ba sa Townland ka nakatira? Ang layo-layo dito nun 2 oras ang biyahe tapos dito ka lang mamamalengke? Hindi po. Taga dito kasi ako dati sa Area E. Dito lang po kami malapit sa may talipapa. May dinalaw lang ako kaya nakapamalengke. Okay sige. Mag-iingat ka Kasi may natanggap kaming balita na may kaparehong pangyayari dito. Katulad sa mga nangyayari sa Townland. Kaya sumaglit na rin kami rito para na rin makapag-imbestiga kami. Maliit lang talaga ang mundo, no? At mukhang pinagtatagpo-tagpo tayo. Napangiti na lang ang binata dahil tila merong pakahulugan ang sinabi ng alagad ng batas. Nang yumukod na siya at nagpaalam, ay biglang nagkagulo sa palengke. Nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa mga sinasabing riding in tandem. Napayuko naman sila Maximo at Detective Kunat na kaagad tumakbo sa gilid ng sasakyan. Ilang saglit pa ay dumaan sa dako nila ang riding in tandem na panay ang paputok ng baril sa mga taong nakikita. Tatalunan sana ni Maximo ang nakaangkas sa motor na kulay asul para mapigilan ito. Ang kaso, hindi niya namalaya na may isa pang nakamotor ang kasunod ng nauna. Puting motor ito at meron ding angkas. Naka-helmet at surgical mask din ang mga angkas ng nasabing motor. Tinutukan siya ng baril ng nakaangkas sa puting motor. Nang papaputukin na ang sandata, ay biglang umaksyon ng detective na kaagad pinatumba ang nandoon. Huwag kayong gigilos! Taas ang kamay! Alagad ako ng batas! Hinuli kaagad ng mga kasama niyang pulis ang mga nasa puting motor. Subalit ang marinig naman yun ng mga nakasakay sa asul na motor ay daling-daling tumakas sa mga yun. Hindi naman nagkaksaya ng oras ang maangas na detective. Hinabol niya kaagad ang sakay ng motor pero lingid sa kanya ay sumama pala si Maximo. Napagtanto na lang niya yun nang saglit na sumipa sa rearview mirror. Oh, bakit sumakay ka rito? Bumaba ka! Sir, magmadali na po kayo. Hindi natin sila mahabol lalo na't papalubog na ang araw. Napakunot na lang ng noo ang matikas na Ginoo habang sinusundan ng nakasakay sa asul na motorsiklo hanggang sa mapunta na nga sila sa liblib na lugar. Nang lumiko yun sa makipot na daan, ay hindi na nakapasok roon ang sasakyan. Paghinto nila ng sasakyan, ay ganun na lang ang gulat nilang dalawa nang makita ang mga sakay ng motorsiklo na nasemplang na. At mula sa harapan ng mga yon ay may nilalang na sumulpot na mas lalong ikinabigla ni Maximo. Ang kapatid niyang Amaranhig ay pinagdidiskitahan na ang mga riding in tandem. Walang awang ginilitan ni Magdalene ang nagmamaneho kaya takot na tumakbo ang nakaangkas. Pero nahawakan niya rin yun sa leeg. Seryoso siya habang pinagmamasdan niya ang nakatatandang kapatid na natitigilan lang na nakatingin sa kanya. Sino ka? Huwag kang kikilos na masama! Alagad ako ng batas! Bitiwan mo sila! Mga suspect na yan! Talagang itinuloy mo pa rin, kuya? Sinabi lang tumigil ka Kundi mapipilitan akong paputukan ka! Sa palagay mo ba, mangyayari ang gusto mo at papayagan ko na lang yon ng basta-basta? Nanlisik ang mga mata ni Magdalene at mas lalo pa siyang nagmukhang halimaw kasunod ng pagpiga sa liig ng hawak niyang lalaki. Nagulat naman si Detective Kunat at nang mapansin niyang tila kay Maximo nakabaling ang nakakatakot na nilalang ay bigla siyang nagtaka. Anong ibig sabihin nito, Maximo? Sir, umalis na po kayo. Madali kayo. Hinatak na ng binatang Chinito ang Ginoo na nakapagpaputok pa pero nang tumama yun sa leeg ni Magdalene ay parang wala lang nangyari. Ngumiti lang ang Amaranhig at maya-maya ay muling tumalim ang pagmumukha. Nang nasa loob na sila ng sasakyan ay kitang-kita nila ang nagngangalit na mukha ng halimaw na umangil ng umangil. Hindi makapaniwala si Ginoong Detective sa nakita habang si Maximo naman ay takot na rin. Alam niyang hindi siya mapapatay ni Magdalene pero ang ikinababahala niya ay baka ang detective ang gawa nito na masama. Bilisan niyo na, sir! Bilis! Ano bang nangyayari rito? Ano bang isang yon? I-explain ko po kapag nakaalis na tayo dito. Hindi kita papayagang makalayo, kuya! Ano sabi niya, kuya?
Hindi na muna umimik si Maximo dahil nakapagmaniobra na ang sasakyan at mabilis na umalis sa lugar na yon. Subalit sa dilim ng paligid at sa bilis ng pagmamaneho ni Detective Kunat ay hindi nila masyadong nakita ang mga malalaking bato sa daan. Ginagawa kasi ang kalsada na dinaraanan nila kaya ilang saglit pa nga ay sumalpok na ang sasakyan sa batong nakahambalang. Nauntog ang ulo ni Maximo at nahilo-hilo siya sa pangyayari. Ang huling natatanda niya lang ay umuusok at umaapoy na ang unahan ng sasakyan habang si Detective Kunat ay duguan ng noo at walang malay. Sir! Sir! Gumising kayo! Gising! Naramdaman na lang niyang merong humatak sa kanya palabas ng sasakyan at pagkatapos noon ay nahimatay na siya. Napabangon si Maximo dahil sa isang kaluskos at laking ulat niya nang lumitaw sa harapan niya ang nakatalokbong ng itim na tela. Ang tanging naaaninag niya lang sa loob ng itim na tela ay ang mapupulang mga mata ng kung sinong nilalang na nagtatago roon. Sino ka? Ako ang iyong konsensya! Ha? Ano to? Commercial ng safeguard? Natigilan na si Maximo nang tanggalin ng nilalang ang nakataklob na tela. Tumambad kasi sa kanyang paningin ang tila malademonyong itsura ni Magdalene. Naaagnas, inuuod at nangangamoy na ng husto ang katawan nito kaya mas natakot ang binata. Kuya, isasama na kita sa ilalim ng lupa at hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Hindi ako sasama sa'yo dahil hindi ka ang kapatid ko. Matagal nang patay si Magdalene. Matagal na siyang wala. Maxima, igilat mo ang mga mata mo. Gumising ka! Gumising ka! Pagmulat ng mga mata ay nasa kubo na siya ni Mang Amorsolo. Hindi niya rin alam kung anong eksaktong nangyari pero base sa mukha ng matandang albularyo ay okay naman na ang lahat. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto na panaginip lang pala ang lahat ng nangyari. Napabulong siya ng pasasalamat sa Diyos nang malamang ligtas siya sa kapahamakan. Napabalikwas siya ng bangon ng maalala ang kapatid na Amaranhig, pati na rin si Detective Kunat. Nasaan po si Sir Kunat? Dinala na sa ospital yung taong tinutukoy mo. Dadaling ka rin nga sana pero sinabi kong dito ka na lang muna sa akin. May kailangan pa kasi tayong tapusin para tuluyang maibalik ang Amaranhig sa ilalim ng lupa. Natapos niyo na po yung ritual? Tapos na ako sa unang ritual. Pero para tuluyang mabali ang sumpa, ay kailangan ulit ng dugo mo bilang kapalit ng sakripisyo. Katulad ng una mong ginawa noon nang sinubukan mong buhayin ang kapatid mo gamit ang itim na kaalaman. Sige po, magbibigay ako ng dugo. Simulan na natin, Mang Amorsolo. Baka kung ano pa ang gawin ni Magda ng Amaranhig na yon. Pagkatango ng matandang albularyo ay inalalayan na niyang tumayo si Maximo. Nagpunta nga ulit siya sa silid na pinaggaganapan ng ritual at pagkatapos ay sinimulan na nila ang ikalawang bahagi ng pag-oorasyon. Habang nagbibigkas si Mang Amorsolo ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi, ay damang-dama ni Maximo ang biglang paglukob ng mabigat na puwersa sa buong silid. Nanumbalik tuloy sa kanya ang alaala nung isinagawa niya ang ritual para maibalik si Magdalene. Sa tulong ng isang sekta na sinamahan niya noon, ay naisagawa nga nila ang pinagbabawal na ritual dahil nga sa mabigat ang kapalit ng sakripisyo. Hindi nga lang natapos yun dahil nakonsensya na si Maximo, kaya ang naging resulta, sa halip na tuluyang bumalik ang kanyang kapatid, ay naging isa itong Amaranhig. Matapos maalala mga yon, ay napabuntong hininga na lang siya habang napapabulong sa sarili. Pasensya na, Magdalene, kung nauwi pang lahat sa ganito. Sorry talaga, kaya itatama ko ng lahat ng pagkakamali ko. Pagkatapos sabihin yun sa sarili, ay sinabayan na nga niya si Mang Amorsolo sa pagbigkas ng mga kataga. Maya-maya pa, mas bumigat ang kapaligiran. Lumamig din na para silang nasa nagyeyelong silid. Pagkatapos ay nakarinig sila ng iba't ibang ingay. May nagsisigawan, may pumapalaho sa pag-iyak, at meron ding nagmamakaawa. Pakiramdam tuloy ni Maximo ay para na siyang nakatapak na naman sa impyerno.
Nang mamatay ang mga kandila sa buong silid, ay bigla rin silang nilamon ng matinding katahimikan. Tumagal ng ilang segundo bago muling nagsalita si Mang Amorsolo ng mga katagang ginagamit sa pagriritual. Pagkatapos ay sa kanya kinuha ang maliit na punyal at hinarap si Maximo na kanina pa kabang-kaba. Oras na, Maximo. Opo, nakahanda na ako, Mang Amorsolo. Mabilis na hiniwaan ng matandang albularyo ang palad ng binatang singkit, kaya tumagas kaagad ang napakaraming dugo. Maya-maya pa ay mas tumindi ang bigat ng paligid. Nagsimula na ring umalingasaw ang nakakasukang amoy ng pinaghalong asupre at mga nabubulok na bagay. Pagpatak ng dugo ni Maximo sa sahig, ay nakarinig siya ng malakas na sigaw ng isang demonyo na parang galit na galit. Higit 30 segundong itinagal noon at nang mawala ay kusa ng sumindi ang mga ilaw ng kandila. Nang mapatingin sa sahig ang binata ay nagtaka siya ng bagya dahil walang bakas ng dugo niya roon. Magiging ayos na rin ang lahat, Maximo. Hindi ko na makikita ang kapatid ko. Ikaw na rin ang nagsabi. 1 taon nang patay si Magdalene at hindi siyang amaranhig na yon. Hindi aswango halimaw ang kapatid mo. Isa siyang malambing na bata at napakabait. Siguradong binabantayan kanya kung saan man siya naroroon. Maraming salamat po, Mang Amorsolo. Makakapagsimula ka na ulit. Sa ngayon ay magpahinga ka na muna at magpagaling bago ka bumalik sa Townland. Sinunod nga ng binatang singkit ang payo ng albularyo at makalipas ang 3 araw nang magpaalam na siya sa matandang lalaki ay dumating doon ang pulis patrol. Sakay doon si Detective Kunat na bumaba para kumustahin siya. Mabutit na abutan kita rito. Halika, sumabay ka na sa akin pabalik sa Townland. Po? Bakit po? Huwag ka mag-alala dahil sinabi na sa akin ni Mang Amorsolo ang lahat-lahat. Yung mga nasaksihan ko rito, mananatili na lang yun dito hanggang sa mamatay ako. Maraming salamat po. Matapos makapagpaalam kay Mang Amorsolo, ay nagbiyahe na nga sila pabalik sa Townland pasado 5:00 ng hapon. 2 oras ang biyahe pabalik roon pero mas lalo pang tumagal nang bumuhos ang malakas na ulan. Halos mag-zero visibility kasi ang daan kaya binagalan lang ni Detective Kunat ang pagmamaneho. Nang nasa bayan na sila, ay binuksan ng Ginoo ang radyo ng sasakyan kaya nasagap niya ang isang balita. Meron nga raw kaguluhang nagaganap ngayon sa Townland kaya nagkatinginan sila. Eksakto namang pagguhit ng kidlat sa langit ay biglang nagdilim ang kalye dahil sa namatay ang ilaw sa mga poste. Ha? Nag-brown out po yata? Hindi ka muna pwedeng bumalik sa Townland dahil merong kaguluhan. Sa police station ka na muna magpalipas ng oras, okay? Pero nandun po yung kaibigan kong si Milton. Kailangan ko po siyang tulungan. Ako na pupunta sa kanila. Pakiusap po. Isama niyo na lang po ako, sir. Napaismid na lang ang Ginoo at sa huli ay wala na siyang nagawa kundi isama na nga si Maximo sa Townland. Pagdating nila sa nasabing gusali ay nagmamadali silang pumasok sa main entrance. Nagulantang ang dalawa sa kanilang naabutan dahil patay na ang mga receptionist at guard na naroon. Madilim din ang paligid at emergency lights na ang nakasindi, kaya hindi nila nagamit ang elevator. Dumiretso sina Maximo at Detective Kunat sa hagdanan sapagkat hindi nga gumagana ang elevator. Mahaba-haba ang kanilang inakyat hanggang sa marating ang 10th floor. Kagad tinakbo ng binata ang unit ni Milton, subalit nakabukas na ang pinto nito. Pagpasok nila sa loob ay puno na ng dugo ang paligid, kaya natutop niya ang bibig. Anong nangyari rito? Nasaan si Milton? Milton! Milton! Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay nakarinig na siya ng sigaw mula sa rooftop. Pagsilip nila sa balkonahe ay naaninig nilang may tao nga roon. May isang lalaki ang humihingi ng tulong habang hawak-hawak ng kung sino. Wala na nga silang inaksayang oras kundi umakyat sa pinakatuktok ng gusali.
Pagkarating doon ay nahirapan din sila dahil sa tindi ng hamog at halos wala silang maaninag. Ilang saglit pa nang maaninag na ni Maximo ang mga tao ay kaagad niya yung itinuro. Sir Kunat, nandun sila! Pumesto ko lang sa likuran ko, dali! Dali-dali silang pumunta sa dakong yon hanggang sa matigilan sila matapos makita ang malusog na binata sa hindi magandang kalagayan. Nakasandal yon sa gilid ng stainless steel ng veranda. Milton! Milton! Maximo! Tulungan mo ako! Sinubukang tumayo ni Milton subalit dahil sa bali sa tagiliran ay hindi niya nagawa. Sumabay pa ang lamig dahil sa matinding ulan kaya mas lalo siyang nahirapan. Nang bumaling ng tingin sina Maximo at Detective Kunat sa kabilang dulo na katapat ng malusog na lalaki ay nakita nila si Magdalene habang nilalantakan ng isa pang biktima. Ganun na lang ang gulat ng binatang singkit pagkakita sa kapatid niyang amaranhig. Paano ka nakabalik? Ang akala ko ba naibalik na sa lupa ang amaranhig na yan? Bakit nandito pa rin siya? Hindi ko rin alam pero sigurado kong nagawa namin ng tama ni Mang Amorsolo ang ritual. Natigilan na sila dahil biglang umungol ang amaranhig sa kahinagis ang patay na katawan ng kanyang biktima. Saksi ang umiiyak na kalangitan sa pagbagsak ng patay na katawan mula sa tuktok ng gusali. Durog ang bungo nito. Bali-bali ang katawan at nagtalsikan ng ilang laman loob dahil sa taas ng binagsakan. Pagkatapos noon ay saka sila hinarap ng nasabing halimaw. Doon lang naunawaan ni Maximo ang isang bagay habang pinagmamasdan ng amaranhig. Totoong naibalik na namin sa ilalim ng lupa si Magdalene. At totoong amaranhig na ang isang yan. Narinig ko na yung dati na naamoy ng amaranhig ang mga kauri nila at ang iba ay may kakayahang magpalit ng anyo. Kailangan natin mapigilan ng isang yan, Detective. Magmadali ka. Puntahan mo ang kaibigan mo. Ako nang bahala sa halimaw na yan. Mag-ingat po kayo. Mag-iingat ka rin. Sige na. Pagkatapos ng maiksing pag-uusap ay isinagawa na nga nila ang naisip na plano. Dumiretso si Maximo sa veranda habang ang alagad ng batas ay sinugod ang nakakatakot na nilalang. Umuungol pa yon na parang isang mabangis na halimaw bago mabagsik na nilingon ng detective. Milton, tara na, umalis na tayo rito. Aalalayan kita. Maraming salamat, bro. Pagkatapos niyang maalalayan ng kaibigan ay nagmadali na nga silang lumayo sa lugar na yon. Nang makita naman sila ni Detective Kunat ay kaagad sumunod ang Ginoo, pero nahahawakan siya sa paa ng amaranhig. Nang sasakmali na siya nito, ay nabaril niya sa mata ang nasabing halimaw, kaya napahiyaw to at napaatras. Sinamantala ng Ginoo ang pagkakataong yon kaya dali-dali yung gumapang palayo. Binitiwan naman muna saglit ni Maximo ang kaibigan para matulungan ng Ginoo. At nang malapit na siya ay nahatak pa yun ng amaranhig. Mabuti na lang ay naihagis ng detective ang baril sa binatang Chino bago makuha ng kalaban. Baril mo siya sa ulo! Barilin mo ngayon na! Kagad nang itinutok ng binata ang baril sa amaranhig. Kahit papaano naman ay marunong siya noon dahil nakapag-aral siya ng ROTC nung kolehiyo. Subalit nang kakalabitin na niya ang gatilyo ng baril ay nakita niya ang mukha ni Magdalene. Ngumiti pa ang amaranhig kaya mas lalo siyang natigilan. Paputukin mo na! Maximo, bilisan mo! Ano bang hinihintay mo? Magda, patawad. Tandaan mo ang sinabi ni Mang Amorsolo. Hindi siya ang kapatid mo. Hindi magagawa ng kapatid mo makapanakit ng tao. Nakabalik na sa ilalim ng lupa ang amarinig mong kapatid. Isang halimaw ang kaharap mo. Kaya sige na, iputok mo na ang baril! Dahil sa sinabing yon ng detective ay tila nagising sa katotohanan si Maximo. Tumigil siya sa pag-iyak at matapang na hinarap ang amaranhig na ginaya ang mukha ng namayapa niyang kapatid. Hindi ikaw si Magda. Mamatay kang halimaw ka! Bago pa masakmal si Detective Kunat ay makailang beses niya nang napaputukan ng amaranhig. At dahil hindi niya rin gamay ang pagbaril, nadaplisan pa ng Ginoo sa kaliwang balikat bago matumba sa sahig. Nadaplisan pa ang detective sa kaliwang balikat bago matumba sa sahig. Umangil ng umangil ang halimaw habang umaatras, kaya nagpatuloy lang si Maximo habang sumisigaw din.
Mamatay ka na! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Nang na-corner na ang halimaw ay eksakto naman na naubos ang bala ng baril kaya natigilan na rin si Maximo. Kabado niyang hinarap ang amaranhig na galit dahil sa dami ng natamo nitong tama. At katulad nga ng inaasahan, dahil hindi to basta-basta namamatay ay galit pa tong sumalakay pero binundol na siya ng sugatang detective. Kapwa sila nahulog sa rooftop pero sa kabutihang palad ay merong nakapitan ng Ginoo. Sir Kunat! Nandito ako! Tulungan mo ako, Maximo! Dali-dali nga nilang nilapitan ng Ginoo at magkatulong sila ni Milton na hinatak yon hanggang sa masagip na nila ang detective sa napipintong pagkahulog. Pagkatapos noon ay sabay-sabay nilang pinagmasdan ang pinaglagpakan ng amaranhig. Hindi na yung gumagalaw, kaya nakahinga na sila ng maluwag. Eksakto rin na tumigil na ang ulan at bumalik na nga rin ang kuryente kaya nakapag-elevator na sila. Tumawag na rin ang detective ng mga re-responde at pagbaba nila ng gusali ay ganoon na lang ang gulat nila dahil wala na roon ang bangkay ng amaranhig. Anong ibig sabihin nito? Dahil nawala yung bangkay. Isa yung amaranhig, kaya hindi yung basta-basta namamatay. Pero sa susunod na bumalik siya, sisiguraduhin ko nang meron na siyang kalalagyan. Sumama na muna kayong dalawa sa ospital at pagkatapos babalik tayo sa police station. Dahil kukunan ka pa namin ng statement, Milton. Pagkatango ng dalawang binata ay magkasunuran silang sumakay sa ambulansya na nagtungo na kaagad sa ospital. Nalapatan nga ng tamang panluna sa mga sugat at bali ni Milton, ganun din si Maximo. Pagkatapos noon ay nagbigay na nga sila ng statement pagdating sa police station. Ang nangyari sa Townland ay hindi na isa publiko dahil na rin sa hiling ng may-ari ng gusali. At pagkatapos sa mga naganap na yun ay unti-unti nang bumuti ang pakiramdam ni Maximo. Nawala na ang bigat sa puso niya at tuluyan na niyang napalaya ang sarili sa trauma na nangyari. Alam niya sa sarili na masaya na ngayon si Magdalene kung nasaan man ito naroroon. At bilang parte ng pagbabagong buhay, kasama si Milton ay naging mga apprentice sila ni Mang Amorsolo. Paminsan-minsan ay nagpupunta rin doon si Detective Kunat, lalo na kung may mga kaso tong tila hindi pangkaraniwan na nangyayari. Makalipas ang 3 taon, ay muli nga nilang nakita ang amaranhig at tuluyan na nilang tinuldukan ang halimaw. Wakas!